Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Matapos makapasok si Li Fan sa yugto ng chi condensation, tila isang bagong mundo ang bumukas sa kanyang harapan. Damaloy ang espiritual na enerhiya na parang rumaragas ang ilog na walang hanggan, pumapasok sa bawat himaymay ng kanyang laman, umiikot ng walang patid sa kanyang mga meridian. Bawat hibla ng kanyang katawan ay pinayaman, pinatibay, at binuhay muli, parang ambon ng tagsibol na marahang bumabalot sa lupa, nagbibigay ng sigla at lakas. Ang kanyang mga buto ay tumibay na parang bakal, ang dugo'y umalab na parang apoy. Ang mga tanda ng pagtanda ay naglaho na parang usok sa hangin, ang mga kulubat sa kanyang mukha ay naglaho, at ang balat niya ay naging makinis, sariwa, at kumikislap na parang bagong umaga. Sa sandaling yun, muling isinilang ang kanyang pangangatawan, isang katawan na puno ng lakas, tibay, at walang kapantay na sigla. Mula roon, nagawa na ni Li Fan na hawakan ang mismong enerhiya ng kalangitan at lupa, hubugin ito, baguhin ito, at aygawa ng sarili niyang kapalaran. Pagkalampas niya sa chi condensation, ang hangganan ng kanyang buhay ay biglang umabot sa sukdulan, 199 na taon. Naalala niya ang mga salita mula sa Five Spirits, Chi Sensing Method, na bagaman mas mahaba ang buhay ng mga cultivator kaysa sa mga ordinaryong mortal, sila'y lubhang napipigilan kumpara sa mga dakilang nilalang ng sinaunang panahon. Ngayon lamang tunay na naunawaan ni Li Fan ang bigat at lalim ng mga salitang yon, at ang misteryo ng kapalaran ng mga cultivator. Pinayapa niya ang kanyang isipan, at mula sa Taiyan Relic ay kinuha ang Thousand Mysteries Jade Cosmos Golden Chapter. Sa talaan, nakalagay pa rin ang bilang ng mga gumagamit, isang malamig na 0, walang ni isa. Ngunit ngayong nakapasok na siya sa chi condensation, hindi na niya mapigilan ang nag-aalab na pagkamausisa. Inilapat niya ang kanyang spiritual sense sa Jade Sleep, at sa isang iglap, tila bamahan ng mga salita at imahe sa kanyang kamalayan. Dumating ang mga ito na parang alon na walang humpay, pilit na ibinubuhos sa kanyang isip ang mga lihim ng cosmos. Ang bigat ng impormasyon ay nagdulot ng mahinang pulso sa kanyang sentido. Ngunit sa kabutihang palad, ang divine sense ni Li Fan ay higit na mas matatag kaysa sa karaniwang cultivator sa chi condensation. Mabilis siyang nakapag-angkop, mabilis niyang tinanggap ang dagat ng kaalaman, at sa kanyang puso'y unti-unting sumibol ang bagong liwanag ng pag-unawa. Matapos ang mahabang panahon ng pagninilay at pakikipagbuno sa sarili, sa wakas ay naunawaan ni Li Fan ang tunay na diwa ng misteryo. Ang Thousand Mysteries Jade Cosmos Golden Chapter ay hindi basta-basta kasulatan, ito'y isang cultivation technique na minsang isinagawa ng sinaunang Heaven Mystery Sect. Ang sekta na yun ay naniniwala na ang langit, lupa, at lahat ng bagay ay may sariling kalooban, may sariling pag-iisip, hindi nalalayo sa mga tao. Mahirap matukoy ang mga pag-iisip na ito sa karaniwang paraan, ngunit gaya ng apoy ng pagpatay na sumisiklab kapag ang isang tao'y nagbabalak na pumatay. Ganoon din ang langit at lupa, naglalabas sila ng mahihinang bakas ng chi mechanisms kapag gumagalaw ang kanilang kalooban. Kapag ang langit ay naglabas ng hanggarang pumatay, ang mga bituin ay nagkakagulo, ang mga konstelasyon ay nagbabago ng landas, at ang lahat ng bagay ay nalalanta na parang dahon sa taglagas. Kapag ang lupa naman ay naglabas ng hanggarang pumatay, ang mga dagat ay natutuyo, nagiging bukid, at mula sa kailaliman ay sumisibol ang mga dragon at ahas, sa pamamagitan ng pagdakma at pagdalisa sa mga nagbabagong chi mechanisms na ito sa pagitan ng langit at lupa, maaaring magbalik sa pinagmulan, makamit ang estado ng pagtutugma, at maging isa sa kanilang dakilang ritmo. Ang Thousand Mysteries Jade Cosmos Golden Chapter ay tiyak na isang pamamaraan ng pagdama, pagdalisa, at paggamit sa mga chi mechanisms na ito. Kapag ganap na natutunan, hindi lamang makakapaghiram ng hanggarang pumatay ng langit at lupa upang wasakin ang mga kaaway, kundi makakaya ring magtuos at manghula ng mga pangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng paggalaw ng mga chi mechanisms. Ngunit gaano nga ba kalawak ang kalooban ng langit at lupa, kahit ang pinakamahinang hibla ng chi mechanism na kanilang pinupukaw ay libu-libong beses na mas makapangyarihan kaysa sa lakas ng isang individual na cultivator. Dito naunawaan ni Li Fan na bagaman lubhang makapangyarihan ang pamamaraang ito, ito'y kasambigat ng panganib, ang pagpapalago ng sariling hanggarang pumatay, ang pag-agaw sa sigla ng lahat ng bagay na umuusbong,
at ang pagdama sa mga chi mechanisms mula sa espiritual na himaymay ng langit at lupa ay nangangahulugang ang isang padalos-dalos na pakikipag-ugnayan ay maaaring magbunga ng matinding pabalik na epekto. Ang mismong pamamaraan ay maaaring maging sugat na tatama sa cultivator. Sa teorya, kung ang pamamaraang ito ay ma-cultivate sa pinakamataas na antas, ang isa ay maaaring magsama sa langit at lupa, at maging katawang tao ng tao mismo, subalit sa kasamaang palad, bagaman ang Heavenly Mystery Sect ay nagpasa ng pamana nito sa loob ng 10,000 taon, ang pinakamataas na antas na naabot ng sinuman ay ang nascent soul realm lamang, isang paalala na kahit ang pinakadakilang sekta ay may hangganan sa harap ng walang hanggang misteryo. Ngumiti ng bahagya si Li Fan, sapagkat batid niya na sa tulong ng Truth Returning, hindi na niya kailangang mangamba ng labis sa mga panganib na kaakibat ng pamamaraang ito. Gayunpaman, hindi siya nagpadalos-dalos sa pagpili ng kanyang pangunahing cultivation technique, sapagkat alam niyang ang bawat hakbang ay magtatakda ng kanyang kapalaran. Ngayong matagumpay na niyang naakay ang chi sa kanyang katawan, dumating na ang sandali upang masilayan ang Wanshan Island. At hindi nagtagal, muling nagpakita sa kanya ang Immortal Cultivator. Bago pa man makapagsalita si Li Fan, sinabi na ng Immortal na naramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya sa isla. Tanda ng paglagpas ni Li Fan, bagaman mas matagal ito kaysa sa inaasahan, isa pa rin itong dakilang tagumpay. Tinanong siya kung handa na siyang pumunta sa Wanshan Island, at buong puso siyang sumang-ayon, wala na siyang mga alalahanin sa mundong mortal, handa na siyang umalis anumang oras. Sa isang kisap mata, lumitaw ang Immortal sa kanyang tabi, hinawakan siya, at sinabihang sumunod ng malapitan, sa isang dampi ng kamay, pareho silang naglaho, nang muling lumitaw, nasa itaas na sila ng mga bundok at kagubatan, at si Li Fan ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Itinaas ng Immortal ang kanyang mga kamay, at marahang tumawag. Mula sa hangin ay nagtipon ng di mabilang na mga sinag ng liwanag, nagkakaisa sa isang nag-aapoy na globo. Habang lalong lumalakas ang liwanag, inutusan ito ng Immortal na magbukas, isang sinag ng matinding liwanag ang tumama paitaas, tumago sa langit, at sa kamanghamanghang bilis ay umabot sa araw. Bago pa man maunawaan ni Li Fan, ang araw mismo ay tila nahati, nagbubunyag ng isang portal sa kaibuturan nito. Napakabilis ng lahat ng pangyayari. Nakatingala si Li Fan, naguguluhan at namamangha, habang ang nagniningas na araw ay pumutok. Sa sandaling yun, sinabi ng Immortal na panahon na upang umalis, magkasabay silang lumipad sa sinag ng liwanag, dumaan sa naglalagablab na array, at pumasok sa portal. Ilang sandali pa, dumating sila sa isang malawak na plaza. Sa harap nila ay nakatayo ang di mabilang na mga rebulto, ang ilan ay nakaluhod, ang ilan ay nakayukod, lahat ay nasa posisyon ng pagsamba. Sa gitna ay nakatayo ang isang napakalaking rebulto ng isang matandang lalaki, at kung ihahambing, sina Li Fan at ang Immortal Cultivator ay tila mga langgam lamang. Ito ang Dharma Transmission Square. Ipinaliwanag ng Immortal na ang plaza ay itinayo upang gunitain ang sinaunang pangangaral ng tao ng Insomnia Calvinices, at bawat istasyon ng Mighty Immortals Alliance ay may ganitong lugar. Hindi ipinagbabawal ang paglipad sa Wanshan Island, ngunit may isang mahigpit na tuntunin, hindi kailanman dapat lumipad ng mas mataas kaysa sa rebulto ng Insomnia. Ang sinumang lumabag ay magbubunsod ng Grand Formation ng makapangyarihang Immortal, at kahit ang isang nascent soul cultivator ay mawawasak sa isang iglap. Kaya't bagaman pinapayagan ang paglipad, pinayuhan pa rin ng Immortal na huwag basta-basta lumipad maliban kung kinakailangan. Habang naglalakad, nagsalita ng mahina si He Zhenghao, maingat na ipinaliwanag ang mga bagay na dapat tandaan sa Wanshan Island. Bawat punto ay may kinalaman sa buhay at kamatayan, kaya't matatag na itinatak ni Li Fan ang mga ito sa kanyang alaala. Pagdaan nila sa isang koridor na hinabi mula sa mga baging, pumasok sila sa isang tahimik na kagubatan. Sa isang clearing ay nakatayo ang isang sinaunang salamin, payak, walang palamuti. Ngunit puno ng misteryo, ito ang Chanson Mirror ng Mighty Immortals Alliance. Paminsan-minsan, may mga cultivator na humahakbang dito at naglalaho patungo sa hindi kilalang destinasyon, habang ang iba na may lumalabas mula rito na parang walang nangyari. Ipinaliwanag ni He Zhenghao ang alamat sa likod nito. Bago mang-aral ng tao ang Insomnia Venus, ang Chanson Mirror ay isang ordinaryong bagay lamang. Ngunit sa panahon ng pangangaral, ipinakita nito ang pharma image ng Insomnia Venus, at nagbigay buhay sa isang hibla ng sariling kalooban. Mula noon, nagsimula itong mag-cultivate na parang isang buhay na nilalang,
umunlad mula sa isang mortal na bagay tungo sa isang kayamanang espiritual ng langit at lupa. Hanggang ngayon, karamihan sa mga gawain ng Mighty Immortals Alliance ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng salamin na ito, sinasabing ang Chansuan Mirror ay may matalas na pandinig, kaya't kailangang maging lubhang maingat, huwag magsalita ng padalos-dalos sa harap nito, sapagkat bawat salita ay maaaring magdala ng kapalaran. Matapos tapusin ng Immortal ang kanyang mga paliwanag, sinabi niyang panahon na upang pumasok, agad niyang inilagay ang kanyang isang kamay kay Li Fan, at sa iglap, silang dalawa ay sabay na umangat sa hangin, lumipad ng diretso patungo sa salamin, at dumaan sa ibabaw nito. Sa abot ng paningin, isang hiwalay na espasyo lamang ang bumungad, walang ibang cultivator na naroroon, para bang nakatayo si Li Fan sa loob ng kawalan, napapalibutan ng kadiliman at katahimikan. Tinalakay ng Immortal Cultivator ang isang di nakikitang presensya, na nagsabing ang bagong dating ay isang cultivator na umangat sa Chi Condensation Stage, dumating upang sumali sa Myriad Immortals Alliance sa Wanshan Island. Tumugon ang isang boses na walang anyo, kinilala si Li Fan bilang isang Chi Condensation Initial Stage Cultivator, tinasa ang kanyang tala ng merito bilang katamtaman, at ang naipon niyang merito ay agad na na-convert sa 50 puntos ng kontribusyon, na nagdala sa kanyang kabuuan sa 920 puntos. Pagkatapos ay lumingon si He Zhenghao, nagsabing ligtas na siyang nakarating at nakahinga na siya ng maluwag. Ipinaalala niyang kung may mga katanungan si Li Fan, maaari niyang malayang itanong sa Taiyang Zuan Mirror. Ipinaliwanag din niya na mayroon pa siyang mga tungkulin bilang tagapagbantay ng isla, kaya't hindi na siya makakasama pa. Nagpasalamat si Li Fan, at nang umalis ang Immortal Cultivator, gumalaw ang salamin. Isang pagbabago-bago sa Divine Sense ang bumuo ng independyenteng espasyo sa paligid niya, at siya'y tinanong na ipahayag ang kanyang pangalan. Sinabi niya, Li Fan, agad siyang binati ng Mirror sa Myriad Immortals Alliance. Bilang benepisyo sa pagpasok, binigyan siya ng 20 puntos ng kontribusyon ng libre. Ipinaliwanag ng Mirror na ang mga puntos ng kontribusyon ay maaaring ipagpalit sa Spirit Stones, Cultivation Methods, Magical Treasures, at iba pang mapagkukunan, maaari rin itong kitain sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga supply, pagtupad ng mga gawain, o pakikipagkalakalan, at kung sakaling may suliranin siyang hindi malutas ng mag-isa, maaari siyang gumastos ng mga puntos upang mag-post ng bounty. Bilang bagong kasapi ng Myriad Immortals Alliance, pinahintulutan siyang manirahan ng libre sa loob ng Tenshuan Mirror sa loob ng 30 araw, matapos ang panahong yun, ang patuloy na paninirahan ay mangangailangan ng 10 puntos ng kontribusyon para sa bawat karagdagang 30 araw, bilang kapalit, maaari rin siyang gumastos ng mga puntos upang bumili ng sariling cave abode sa Wanshan Island. Nang marinig ang lahat ng ito, napangiti si Li Fan, ngunit agad niyang tinanong, kung hindi ako mabubuhay sa loob ng Myriad Immortals Alliance, papayagan ba akong umalis at sumali sa Council of Five Elders? Sa sandaling yun, bumalat ang biglang katahimikan. Nabigo ang Mirror na tumugon sa kanyang tanong, at ang kawalan ay tila lalong lumalim.